Network Entertainment. One, two, three. Yeah, welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po ako, si Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama pa rin po natin sa episode na to, walang iba, pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito P or Teke Tito. At kami nga po pala ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas at kami po ang inyong more than twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Tito P, musta? Buto naman. Pare, grabe yung traffic nitong mga nakaraan. No? Pero kamusta pala sa inyo? Nagbaha ba sa inyo? Paligid. Paligid. So safe talaga sa inyo, hindi nagbabaha? Hindi. Pero lahat ng paligid. So technically, parang nagiging isla kayo na parang okay, hindi kami binaha, pero hindi rin ako makakaalis dito. Parang gano'n. Para sa akin, acceptable na yun. The mere fact na hindi kayo binaha, okay na sa akin nun. Kasi ako, lumaki ako sa baha eh. Laking Valenzuela, laking Malabon. Umalis kami ng bahay namin sa Valenzuela kasi bumabaha. Pero for some reason, pinili ng tatay kong bumili sa Malabon. Gusto ko sana makarelate, kaya lang lahat ng tinirahan ko, hindi binaba. Swerte mo, pre. Yung bahay namin sa Valenzuela, binabaha yun hanggang bukong-bukong. Yung bahay namin sa Malabon, inabaha ng hanggang bukong-bukong din. Sa second floor. Ganun kalupit yung history ko sa baha. Bahay namin sa Valenzuela, pag binaha, baha buong Metro Manila, mataas kami. Saan ba sa Valenzuela yun? Hindi, tabi ng NLEX, pero mataas na, medyo mataas na parte yung ano namin. Mataas na yun. Pero pati NLEX ngayon, binabaha na rin, di ba? Sa may bandang Malinta. Pero mababa kasi yung NLEX eh. Mas mataas pero yung naka-reach yung ano namin. Pero bukod sa baha, ang isa pang kasi di ba pag may baha, sobrang traffic na niyan, di ba? Oo. Pero bukod sa baha, alam mo ba kung ano pa isa nagpapatraffic sa Metro Manila? Yung mga nakagarahing kotse sa labas ng kalsada, pre. Buti sinabi mo yan na ano. Kaya yung may initiative yung gobyerno natin na ayusin yan. Merong merong total parking ban na isinusulong sa buong Metro Manila. Basahin ko yung article sa'yo ha. Sige. Baka pwede mo ako tulungan kasi alam mo naman yung market natin dito sa Machong Chismisan, mga matalinong hindi masyado matalino. So, idolpi panchita natin to, pre. Para doon sa mga taong hindi masyado magaling ng English. So, ayon dito sa article ng Philippine Star, total parking ban in Metro Manila street sought. So, yun yung headline niya. Sige. Ano bang Tagalog ng SOT? Nagpapanukala na tuluyan ng ipagbawal ang paggarahe sa kalsada ng Metro ng Kalakhang, Maynila. Ang ganda nun. Ang ganda, Tito P. Parang pwedeng ipasa sa journalism class. Ang ganda. Parang in-AI. Ganun kalupit yung translation. Parang chat GPT pero hindi bulol. Parang chat GPT mo yata yun eh. Hindi. Nautal pa ako, hindi naman nautal yung chat GPT. Pero ang ganda, pre. Ulitin mo nga total parking ban in Metro Manila street sought. Ngayon, panukala para tuluyang ipagbawal ang paggarahe sa mga kalsada ng Kalakhang, Maynila. Kinikilig ako. Ang ganda. Ang ganda ng pagkaka-translate. Pero ito, sige, tuloy natin. Para alam natin yung tungkol doon sa balita. Kasi baka mamaya lumabas sila or habang nagda-drive sila ngayon, na-implement na pala yung batas. So, Manila, Philippines. Idolpi Panchito na natin to. Manila, Philippines. Maynila, Pilipinas. Yan. Instead of the partial ban proposed by the Department of Interior and Local Government. Dali. Nagsara yung
ito yung article. Wait. Para mas madali mong mabasa, binabasa mo yung article. Kasi ang ginagawa ko, baka sabihin nila may ano ka eh. Baka sabihin nila meron kang kodigo. Wala po, walang kodigo. Hindi, walang kodigo. Yung article mismo yung kodigo ko. Leche tong Chrome biglang nag-crash eh. Ito, imbis na ano nga yun? Imbis na pansamantalang pagbawal. Oy, mali yung pansamantala, partial. Ano ba yung partial eh? Ano nga yung partial, ano? May ginapan tuloy tayo. No? Masyado mo kasing ginalingan sa simula eh. Hindi, wait. Ano yung partial sa Tagalog? Papahiya tayo, Tito B. Bilib na bilib pa naman ako sa'yo kanina. Hindi, partial. Yung Tagalog, partial. hindi buo. Hindi buo. Mali ba? Sangguyo nga eh, yung nilagay. Kaya lang ano to eh. Parang iba to eh. Imbis na hindi buo yung pagbabawal, ay yung ano yung bahagya. Ay, yung bahagya. Sige. Ang imbes na yung ano nga yung proposal, mungkahi ng DILG, hindi ko natatagalugin yung lecheng DILG na yan. Imbes na yung mungkahi ng DILG na partial? Puta ako na nga. Mas magaling ako magtagalog sa iyo, mas Inglesero sige, kasi. Sige. Unti-untiin ko. So, instead of the partial ban proposed by the Department of Interior Local Government, a lawyers group is pushing. Lawyers group lang pala. So, hindi pala hindi pa. Ang Tagalog niyan, sa halip na bahagyang pagbabawal na iminungkahi ng Department of Interior. Yun, di ko natatagalugin yun. Wag na yun. DILG yun eh. Gusto mo tagalogin ko ng Departamento ng Pangloob at Lokal na Gobyerno. Sige, ayos. Isinusulong ng isang grupo ng mga abogado. Ang ganap na pagbabawal sa street parking sa Metro Manila. Sa paggarahe sa kalsada sa Kalakang, Maynila. Paggarahe. Paghimpil. Paghimpil, pa-action ka. Paghimpil po. Ayun. Pagpara. Ayan. Yan. Si Albert sa... tuloy natin. Sige. Ikaw ba magbabasa ako? Sige. Albert Sadili, spokesman for the Lawyers for Commuter Safety and Protection, said the LCSP is adopting the position that street parking should be banned in the metropolis regardless of the time of day. Ang haba. Sana chinap-chap man lang ng konti para hindi ako masyado kawawa. Ayon kay Albert Sadili, tagapagsalita ng Lawyers for Community Safety and Protection, pinaninindigan. Tama, no? Pinaninindigan. Pinaninindigan. Ng kanilang grupo na dapat ipagbawal ang street parking sa Kalakang, Maynila. Anumang oras ng araw. Agree ka ba doon? Kung sakali na... Bakit? Andito na naman tayo sa sa mga suggestion na hindi pinag-isipan eh. Ang gulo. Kasi para sa akin may itutulong siya eh. Ang problema lang talaga yung urban planning ng Pilipinas pagdating diyan eh. Hindi katulad nung na bago mabigyan ng permit yung isang business, kailangan may parking siya eh. Yun. Ang ang problema natin, marami sa atin ang merong sasakyan pero walang garahe. Hindi, ang gusto kasing nito, ako agree ako na kung nasa bahay ka, wala kang garahe, packshit, malas mo yun, matow ka na. Oo. Pero paano kasi pre, kung nasa ibang lugar ka? Hindi mo naman pwedeng sabihin na may garahe ako sa bahay. Paano kung pupunta ako sa bahay mo? Hindi lang yun. Kung pupunta ka ng mga business establishments, katulad sa sa Timog,
Exactly. Ang daming business establishment sa Timog pero napakahirap maghanap ng parking space sa Timog Avenue. Ang mali kasi doon, pre, yun nga, babalik tayo doon sa urban planning. Nagbibigay sila ng business permit sa mga businesses. Hindi requirement ng Pilipinas na kailangan may parking yung business. Kasi kung ako, ang tatanungin mo, i-require ko yung business, tatanungin ko ano ang capacity ng ano mo, ano ang capacity ng business mo. After saying yung capacity, yun yung re-require kong number of parking na katumbas na kayang mag-cater do sa capacity ng business mo. Or kung ikaw yung local government unit, ang isa sa pwede mong gawin, kasi ikaw yung nag-establish ng zoning kung saan yung mga business area. Oo. Para kumita yung ano mo, para kumita yung... Oo, hindi. Para kumita yung City Hall mismo, mag-set up ka ng ito yung business area natin, tapos meron kang common parking area na pag-aari ng gobyerno. Diba? Diba yung parking ang lakas kumita niyan? One-time investment, tapos ang liit ng maintenance nun, di ba? Tapos, yung parking na yun, dun mo papaligiran na, dun, yung zoning mo, dun mo ipaplano na, ito, si-set up natin to, business, ano to? Business Just imagine yan nga, kung nandun nasabi mo na rin Timog, di ba? Bili ka ng isang lote doon. Kahit nasabihin mong milyon, tsaka mo lagyan ng multi-level parking. Tapos ang problema mo sa parking dyan, di ba? Tapos dapat yung capacity ng parking mo, kayang i-accommodate yung paligid nun. Exactly. Kasi ang problema minsan, nagsiset up nga sila ng parking. Pero hindi pa rin niya kayang i-accommodate. Di ba yun yung problema natin sa mga malls minsan pagdating ng mga weekends? Ang hirap yan, Mega Mall. Mega Mall lang isang malaki. Alam mo ba ang parang routine namin ng mag-asawa pagdating sa Mega Mall? Ano? Ibinababa ko na siya doon sa grocery. Di ba may entrance sa likod yan sa grocery? Bababa ko na siya doon, saka ako magpa-park. Ang dami niya nang nagawa. Hindi pa ako tapos mag-park. Hindi ko pa nakahanap. Ganun kalupit yung sa Mega Mall. Exactly. Malupit, nasa Bulacan kayo nag-grocery kayo sa Mega Mall. Well, minsan nagtitrip kami, nag-grocery kami sa sa Tiendesitas. Okay. Kasi nung nasa BGC kami, sa Tiendesitas kami nag-grocery. Parang kabisado mo yung galawan doon. Yun na yung kanasanayan yung bilihan. Kumpleto kasi doon eh. Pero bihira na namin gawin yun dahil naisip namin na para kaming gago. Tuloy natin. Sige. Sa Dili said, the LCSP is supporting both proposals but is also Ay, teka, may nalampasan pala ako, sorry. Interior Secretary John Vic Rebulla earlier proposed a day-long street parking prohibition from 5 a.m. to 10 p.m. 5 p.m. Teka, kung day-long street parking yung prohibition, bakit 5 a.m. to 10 p.m.? Oo nga. Baka mali yung oras nito. 10 p.m.? Day-long ba to? So, paano sinasabi na? Tama. So, mula 5 a.m. hanggang 10 p.m. So, halos buong araw na nga. So, pwede ka lang mag-park sa streets 10:01 p.m. hanggang 4:59. Assuming na lahat ng tao nagtatrabaho ng normal na oras. Hindi. Lamang na nung mga panggabi yun. Ang problema mo nga lang talaga, paano ka pupunta doon sa mga unang tatamaan yung mga establishmento, paano sila makapag-cater sa mga tao kung hindi sila makakapag-park? Well, technically, problema nila yun. Dahil ang biggest concern is para doon sa majority of the people. Laging ganun, di ba? Pag mag-iisip ka ng for the better good lagi ng majority, hindi doon sa ilang nakikinabang lang. Kaya lang, marami na nag-work from home ngayon. Actually, para sa akin, madami nag-work from home, pero mas marami pa dapat ang nag-work from home ngayon. Kasi, di ba, ang nangyari lang naman, kaya lang naman nagpa-return to office karamihan para doon sa tax incentive ng mga kumpanya. Hindi lang yon. Ang naging problema rin kasi dahil naka-work from home na yung mga tao, yung mga rentals sa mga office spaces, yung actually yung real estate yung
nakaramdam ng hit kasi wala nang need para mag-rent ng mga office spaces. So nililiitan na ng mga opisina yung mga office spaces nila. Tapos yung mga establishments dun sa paligid ng mga opisina na kumikita, namamatay. Actually, yun yung main reason kaya nga nagbigay ng tax incentive yung government para ma-rejuvenate yung economy. However, hindi ba parang pinapatay mo lang din lalo yung economy? Kasi sumisikip yung traffic, mas lalong nababagalan ng pag-usad ng ekonomiya dahil nga sa traffic. Imbis na kusa na lang na nasa bahay na lang tayo. Sa akin kasi dapat may balance eh. Merong certain industries na pwedeng work from home. Pero kasi hindi lahat ng mga empleyado mo gustong nagtatrabaho sa bahay. Yung kapitbahay namin nag-away. Kasi yung mag-asawa, napuyat ako kagabi. Kasi medyo kadikit namin yung, alam mo naman, di naman ako sa subdivision nakatira. So, medyo dikit-dikit yung bahay. Mga bandang 2:00, nag-uwi ng trabaho yung lalaki. Nagliparan yung mga plato sa talagang galit na galit yung babae na putangin na mo, nag-uwi ka na naman ng trabaho. Di ba kabilin-bilin ko, wag ka mag-uwi ng trabaho dito sa bahay. Di ba mas okay nang mag-uwi ng trabaho kaysa mag-uwi ng babae? Hindi kasi embalsamador yung kapitbahay namin. Sige, tangina, may tito joke na. Sabi niya may nakapalaman na tito joke doon sa hirit na yan. Embalsamador yung tito, yung kapitbahay namin. Nag-work from home. Mahirap nga naman. Pero ikaw, pre. Kung sakali, bukod dun sa, kasi tanggapin natin yung sinasuggest natin, medyo mahirap yun for the immediate future. Oo. Kasi kailangan mag-build ng infrastructure para dyan. Hindi nga natin, ang suggestion natin is kung gagawin nila to, dapat merong planado. Hindi siya yung pwede mong sabihin na lang basta na bigla-biglaan. Parang feeling ko yung mga nagpanukala nito, yung mga tipong tao na na hindi nila na-experience yung na-experience ng normal na tao eh. Madali kasi magmungkahi na mungkahi. May disconnect. Parang yung nangyari dati nung panahon nila Piduts. Yung kay pangalan nito si Sal Panelo, 'di ba nagyabang-yabang siya na kaya niyang mag-commute from Marikina ba 'yun o Antipolo papunta ng Malacanang. Pero ang ending nagkawasak-wasak din yung buhay niya doon. Yun nga parang ito yung perfect example ng check your privileges bago kayo mag-provide ng suggestions. Kasi kailangan mo ng kailangan mo ng feasibility study, ng in-depth na feasibility study kung pwede mo talagang yan. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Pero ito P, pag pinasadahan natin yung article, maganda rin yung punto dito sa article Hindi na natin papasadahan word per word. Pero may existing law na kasi yung nagpo-prohibit ng parking sa public streets, yung RA 4136. Ang problema lang talaga, so technically, bawal na siya. Hindi na kailangan gawan ng batas. Meron ng batas. Pero katulad lang talaga dito sa Pilipinas, yung implementation lang talaga ang problema. Kasi ang problema kasi sa atin sa Pinas,
yung tingin ko hindi lang with regard sa parking yung certainty na ma-i-impose yung penalties para dun sa specific na laws na nasasaway mo. Kaya lang hindi kaya kita mo pati yung mga heinous crimes hindi pa rin nilalampasan ng ibang tao kasi yung certainty na mapaparusahan yung mga tao pag ginawa nila yung specific item, hindi siya sigurado. Napakaliit ng certainty. Yun yung wala dito sa Pinas. Saka yung alam mo yung minsan yung mga enforcer natin, may pinapaboran sila na certain demographic. Di ba? Yung mga traffic enforcer. Mas gusto nilang hulihin yung mga private vehicles kesa sa mga public utility. Ito, tingnan mo, totoo naman to. Mas kawawa nga yung mga nakamotor sa atin, di ba? Sa checkpoint pa lang eh. Sa checkpoint, oo. Chini-checkpoint lang lagi yung nakamotor. Bihirang-bihira yung sasakyan. Dati yung mga sasakyan ng ang mga palaging chine-checkpoint. Kaya lang, nung dumami yung mga motor, hindi, ang rason naman kasi bakit pinag-iinitan yung mga motor dahil dumami yung riding in tandem. Ito sinabi rin dito sa article, street parking should be prohibited at all hours, not just during rush hours. Illegally parked vehicles are a persistent obstruction not only to traffic flow but also emergency services. Well, ito agree ako. Alam mo naman dito ako nakatira sa Bulacan, napakaliit na mga kalye dito. Pag may isang huminto minsan sa isang kalye, makikita mo talaga yung effect ng paghaba kaagad ng traffic eh. Saka madami ako nararanasan dito, yung mga naka-double park pa. Perfect example niyan yung mga subdivision na low cost. Karamihan ng mga nag-aaway dyan, yung mga hindi nagpa-park sa loob ng garahe kasi alam mo ba hindi nagpa-park sa... Hindi, may parking sila. Pero ginagawa nilang extension ng bahay nila. Yung ba pala, yung nagiging bahagi ng sala nila yung yung supposedly garahe. Exactly. Pero yun nga rin, ako agree ako dyan na, example, pag pumunta ka ng poblasyon, ang dami mong establishments, ang target market mo, mga dekotse, pero wala kang parking para dun sa mga dekotse. Siguro ang isa sa magandang panimula nga nito, ako medyo swerte ako kasi yung bahay ko may parking. Medyo malaki yung parking ko. Pero agree ka ba na maging requirement na bago ka mag-rehistro, rehistro para retroactive sa lahat ng may sasakyan. Kasi baka sabihin yung mga bagong may sasakyan lang yung pinag-iinitan. Bago ka mag-rehistro, kailangan maipakita mo yung proof na may garahe ka. Hindi lang yung may garahe ka. Yung kaya bang i-accommodate ng garahe mo yung Kasi yung village ng tropa ko, ang problema, may garahe yung mga bahay. Pero yung garahe nila kaya lang maglagay ng 2 sasakyan. Pero 5 yung sasakyan ng nung mga nakatira doon. Well, mayaman partida, mayaman pa siya nun. Kailangan bumili na siya ng bakante. Yun nga eh. So, hindi lang sapat na kailangan may garahe. Ang isa pang dapat i-take into consideration, may garahe ka nga, kaya ba niya i-accommodate yung mga sasakyan mo? Ito, balik tayo. So, siguro unanimous tayo dun na kailangan, at least sa bahay mo, meron kang parking. Yun yung magandang Pero yung... May mga parking tayo sa bahay. May mga parking kasi tayo sa bahay. Yun nga eh. Again, coming from a place of privilege tayo pagdating doon. Kasi ang mangyayari kasi para naman doon sa mga walang parking, may kilala ako, nakakwentuhan ko lang recently. Gumagastos siya ng 1/8 kada buwan. Para magbayad ng parking. May mga kilala rin ang ganyan. O kaya sa condo pa lang, di ba? Ang upa ng parking sa condo, parang umuupa ka na rin ng isang maliit na apartment sa isang hindi social na lugar eh, no? Pag bibili ka ng condo unit, bibili ka rin ng parking slot. Actually, gusto kong gawing negosyo yun eh. Bibili ako ng maraming parking slot sa mga condo, tapos papaupahan mo. Madaming nagninegosyo ng ganun, pre. Legit yun. Yung iba kasi ang bibili sila ng parking slot, pero
wala pa sila, kumbaga nakaano lang siya, parang nakaabang lang pag makabili silang sasakyan. Pero habang wala pa silang sasakyan, pinaparke lang nila dun sa mga sa mga tenants. Ito pa isang sagot. Ito yung isang tanong natin kasi dalawa yung pinopropose. Yung 5 a.m. to 10 p.m. or total. Ano sa tingin mo? Kung sakaling talaga no choice at kailangan nating mag-implement ng no parking. Anong gagawin mo? Total o ano? Mas makatao yung partial para sa akin. Yung day long, no? Pero yung 5 a.m. to 10 p.m. katanggap-tanggap ba yun? Well, yung kasi yung off hours na at least yung mga oras na yun, sure ka na konti na lang yung mga sasakyan sa kalsada. Again, pag pumunta ka sa 5 a.m. to 10. Hindi, walang sasakyan na, wala kang nakagaray ng 5 a.m. to 10, di ba? Oo, tama. Nakagaray ka 10:01 hanggang 4. Oo, so, by the time na nakagarahe na sa kalsada yung mga sasakyan, hindi na siya issue. Sobrang sobrang outlier na yun kung magkaroon ng traffic ng ganong oras. Ibig sabihin, meron talagang naganap dun sa lugar na yun. Pero, sa akin yun, medyo katanggap-tanggap na sa akin yung part na yun. Ako yung parang gusto kong mangyari, yun nga, siguro simulan nila sa din, mahabang trabaho to pero kailangan simulan pa rin nila sa pag-ayos ng public transport. Oo. Kasi ang ending, hindi na natin kailangan problemahin yung parking space kung talagang maayos yung public transport. Kasi hindi ka na magdadala ng auto. Di ba? Hindi ka na bibili ng auto. Sa bagay, totoo yan. Di ba yung best example, pag nagpunta ka Singapore, karamihan naman ng tao doon walang auto, di ba? Kasi napaka-superb ng transport system. Saka napakamahal bumili ng kotse. Yun nga. Ang problema kasi, para ka sa katulad ko, ito isang problema ko to na taga Bulacan ako. Pag kailangan ko pumunta ng Makati, papasakayin mo ako ng bus papunta doon. Pero napakahirap ng biyahe ng isang commuter dito sa Pilipinas. Sobrang mawawala ka talaga ng dignidad. Di ba? Oo, yung mandirigma ang makakarating sa Makati. Kasi di ba ito, simulan mo buhay mo, ta-tricycle ka, papunta. Kailangan mo mag-tricycle para makarating ka sa sakayan. Doon pa lang. At pagdating mo naman sa sakayan, sasakay ka, punta ka doon sa next stop, pagdating sa babaan. Kailangan mo pa maglakad ng malayo-layo para makarating ka sa next na sasakyan mo. Pero ang problema kasi, hindi naman tayo nasa Australia, hindi na tayo sa US. Ang init dito sa Pinas, tunaw na tunaw ka kaagad doon, di ba? Isa pa yun. Saka hindi siya yung init na init lang eh. Siya yung init na maalinsangan eh. Yung init na pinaparusahan ka sa mga kasalanang nagawa mo nung bata-bata ka pa. Ganun yun. Hindi lang bata-bata ka. Pinagawa mo nung nakaraan mong buhay. Nakaraan mong yung buhay mo before. Previous life. Hirap. Pero ako yun nga, may sasakyan ako pero natatakot din ako kung ma-implement to eh. Kasi ini-imagine ko lang yung mga masasarap na puntahan na walang parking. Alam mo agad, tapos kaagad doon pa lang magkakagulo na eh. Yun yung nakikita ko eh. Pero posible itong maging simula ng isang malaking imperyo. Kasi ang mangyayari yun nga, mag-i-invest yung mga tao na or yung mga kumpanya na magtayo ng parking na kayang i-accommodate yung mga tao. Yun yung nakikita ko mangyayari. Either parking o yayaman yung mga tricycle driver. Agree. Mas lalaki yung nila, yung ego nila na wag magsakay, no? Oo. Yung, di ba ngayon magtatawid na 100? Yun yung... Ito. Sinabi dito, he added that a law should be passed requiring people to secure a designated parking space before being allowed to buy a vehicle. During the Metro Manila Council meeting on Friday, Remulla called on Metro Manila mayors to come up with a unified parking scheme by September 1. So technically may plano na talaga silang implement by September 1. Ang problema nga talaga,
Paano doon sa mga cities na masisikip na talaga na wala na talagang makukuha na parking space? Kamanaba. Sampaloc. City of Sampaloc. Pasig. Pasig pare, Pasig ng Pasig. Miski yung parking dyan, pag kumakain ako sa ISIS, napakahirap ng parking dyan. Ano nga pala yung ISIS na binibida mo? Hindi ka pa rin ba nakakain sa ISIS hanggang ngayon? Hindi. Sabi mo, lilibre mo ako dun. Hindi pa tayo nakikita. Pero ikaw, ano pang mga isasuggest mo na na maging something na mag-help ng pagluwag ng traffic bukod sa pagbabawal ng parking kung saan-saan? Well, for starters, yung sa mga city engineer's office, di ba yung mga village, kung magkakaroon ka ng, yan, sa Cavite, di ba? Uso yung mga yung mga low cost na mga housing. Yung dapat talaga, para merong garahe yung mga yung mga bahay, dapat ipagbawal na pwede mong gawing gawing extension ng salo mo yung garahe mo. Tama. Kasi yung rason, mapapansin mo talaga pagdating sa low cost, automatic na magiging garahe yung magiging bahagi ng bahay. Garahe. Hindi sa pagiging anti-poor, pero 'di ba? Parang para sa na rin yun, para sa may-ari na rin yun na at least secure mong magagarahe yung sasakyan mo, lalo na sa Cavite kayo. Magandang may garahe yung sasakyan nyo. Ang ina ka. Inapin mo na naman yung mga taga Cavite. Hindi kasi. Saan ba nila pag taga Cavite, saan kaya nila ipapark yung owner type jeep nila? Hindi, pero kasi perfect example, yung dun sa village ng tropa ko sa office, masikip yung mga kalsada dun. So pag nagaray ka sa labas, tapos maraming e-bike na dumadaan, baka may instance na nagasgasan na yung sasakyan niya ng e-bike eh. Ang ina, ang napaka-perfect nung combination, naka-owner type jeep ka tapos napapaligiran ka ng Santa Makmak na e-bike. Alam mong hindi mo pinagbuti yung pamumuhay mo kaya nasadla ka sa ganung buhay. Diba? Yun yung doon, yun yung parang point ko doon na kailangan mo rin ng Tsaka yan, pag yung mga mga magnanakaw, hindi lang yung mga magnanakaw, yung mga nagtitrip eh. Kung wala kang garahe, di ba? Pag gising mo na lang, pagpunta mo sa sasakyan mo, may gas na yan. Magdedepende rin talaga kung saan ka nakatira. Saan ka nakatira, tsaka kung gaano ka buraot yung mga kapitbahay mo. Kung paano ka makinabang, paano ka makisama. Yun yung mga needed to take into consideration. At the same time, yun nga, yung gobyerno, kung magkakaroon mga ganyang panukala, kailangan meron rin silang hindi yung magpapatupad ka lang tapos hindi mo naisipin yung kapakanan ng mga mamamayan mo. Dapat iti-take into consideration mo rin na sandali bago natin ipanukala to, magbigay tayo ng transition period and at the same time magbigay rin tayo ng parang ways para hindi mahirapan yung mga mamamayan na makapag-transition doon. Kasi madaling mag-utos na gawin mo to pero hindi ka naman tinutulungan para Kumbaga parang pero ang gustong tulungan na mahirap. Tapos hindi mo naman sabihin mo, o ikaw kailangan mo iangat yung pamumuhay mo pero hindi naman kita bibigyan ng suggestion or hindi kita bibigyan ng pang kapital para makapag-start ng ng business mo, di ba? So parang kalokohan din. Parang dinagdagan mo lang yung pahirap ng tao. Ayan, ang ganda nung sinabi mo na ang ending nga nito, parang mas pinahirapan mo lang yung... Kasi hindi rin naman sure na ito yung sasagot sa problema natin no? So ang ending, parang dinagdagan mo lang ng additional na hirap yung mga taong may dalang sasakyan. Yan. Actually, yung gusto kong sabihin na ang goal naman kasi nito is for everyone's convenience. Pero apparently, parang lumalabas, nakakadagdag ka lang sa burden eh.
Which is yung fucked up part dito. Ay, nako. Ang mahirap dito, matagal nang kasi actually kung inimplement lang yung batas dati pa, sana siguro hindi tayo aabot sa ganitong punto no. Ang problema lang talaga yung implementation dito sa ng batas natin minsan, lalo na kung alam ng mga magi-implement na tatamaan sila. Doon nagkakaroon ng disconnect na ma-implement yung batas ng maayos eh. So ang ending ngayon, iisipin nila na kailangan ng batas na to, kailangan ng batas na ganyan. Pero ang totoo, meron na talagang batas na nandyan eh. Kailangan mo lang talaga implement. Ang hirap. Ay, nako. Dahil dyan, uwi na tayo. Okay. Wala, kasi parang kahit anong suggestion natin dito. Wala. Wala naman tayong ang ending lang talaga nito, pre, traffic pa rin kahit na number one, tingin ko hindi yan ikaw tingin mo ma-implement yan? Sa tingin ko hindi. Knowing the Philippines. Nag-ingay lang to. Kasi alam mo kung ano lang nagawa natin? Ano? Na ano lang natin na natulungan lang natin yung mga palipasin yung oras ng mga nakikinig sa atin habang natatraffic sila papunta sa opisina. Totoo naman talaga. Kasi technically nga parking lot na yung EDSA, 'di ba? Pag pag during rush hour. Ay, nako. Anyways, ayun. Dito na natin tapusin, Tito P. May gusto ka bang i-promote? Yung IG ko. Tito__P. Yun lang naman. At ako naman, you could follow me on all of my social media sa lahat ng social media pages, Showbiz Bro, sa lahat ng social media platforms. Tapos batiin na rin natin yung mga kaibigan natin podcast. Ayan, mga kaibigan nating podcast. Nandiyan yung Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Mimeology Podcast, yung 25% podcast ni Jasper Reyes. Shoutout kay Jasper. 3040 Podcast, yung mga kaibigan natin sa 3040 Podcast. Alam ko naglabas sila recently ng bagong episode. MJ's Bubble Podcast, yung Fanboy Chronicle Podcast, Galingan Mo Naman Podcast, Hobby Podcast, Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, Pandango sa Lightbulb Podcast, Konichi Mates Podcast, saka yung mga kaibigan natin sa Patreon, si Jason Bonsa, Darwin Bonsego, Hobby Podcast, si Jimbo, si Gian, ang patron ng mga Patreon, walang iba kundi si Miss Len Mackenzie, at syempre, yung mahal na mahal namin parehas ni Tito P, Kitorific PH. Check out nyo sila sa Instagram, sa Facebook, at kung nasa Metro Manila kayo, check nyo, baka available sa Grab para maka-order kayo ng inyong mga Kitorific snacks. Yan, at yan po. So basta kami ni Tito P, umaasa lang kami na ma-implement ng maayos kung i-implement. Pero kung hindi naman ma-implement, wag na lang, manahimik na lang kasi mas lalong lang siya makakadagdag sa gulo no, Tito P? Oo. Nakadagdag ka lang sa pasakit ng mga tao. Okay. At yan po mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama pa rin po natin pinakamabangis, pinakamalakas. Teka lang, pag inayos pala yung parking, mas madami yung video ni sino nga yun? Gabriel Go. Yung sa ng MMDA. Alam ba, lagi ako nanonood ng mga clearing operation yan. Nakaka-satisfy. Lalo na ngayon, pre, bumalik na yung clearing operations ni Yorme sa Manila. Before pandemic, tandang-tanda ako, yan yung naging pampalipas ko ng oras yung panonood ng mga So dadami yung dadami yung mga ganyang yung mga ganyang video. For the content. Anyways, ayan, yan po mga kaibigan nating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama po natin pinakamabangis, pinakamalakas na si Tito P, na lagi nagsasabi, honesty is the best. At ako naman po si Makoy para your Showbiz Bro na lagi nagsasabi, lagi niyong tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.